I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku po, nako talaga ito si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Nakikita nyo yan? Super bait. Kahit sabihin mo mga kababayan, binalahura, binastos, kung anong mga masasakit na salita, minura, nung pamilya ni Sara Duterte, lalo na yung ama niya, mga alipores niya, mga followers niya, binastos si PBBM sa social media. Pero alam nyo, itong sinabi ni Pangulong Marcos Jr., dapat dito mahiya si Sara Duterte eh. Diba? Sabi o PBBM Defense, BP Sara on her silence over South China Sea issue. Di kayo naloka. Ito guys, yung interview sa kanya na sa US, no? Sabi po dito, pero pakita natin yung video, okay? President Ferdinand Marcos Jr. on Friday defended Vice President Sara Duterte on her supposed silence over the South China Sea issue, as assured that Filipino people that they are on the same page in dealing with China and its agenda. Alam nyo, mga kababayan, ayaw ni PBBM ng away or mahaba pang usapan. Kasi hindi makakatulong yan sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa kung papatulan niya. Because Pangulong Marcos Jr. ay napaka-professional talaga mga kababayan. No? Hindi po siya pumapatol sa mga tao na talagang makitid ang utak. Bakit? Ugaling kalye kasi sila mga kababayan. Si Pangulong Marcos, pinalaki yan ng magulang niya na may respeto sa kapwa at may takot sa Diyos. Yan ang katotohanan. Nakikita naman natin yan, di ba, sa ugali niya? Dito sa sinabi niya, na talagang kumbaga dinefense niya si Sara, wala sang masabi kung tahimik si Sara tungkol dito sa issue ng Western Philippine Sea. But we all know that, guys. Ano ang dahilan? Bakit tahimik siya? Kasi pro-China naman talaga siya. Kung totoo naman talaga na pumapasok ang pera ng China sa Davao dahil sa investment, siguro ganun nga, 'di ba? At well, kasama rin po 'yan siguro na yung lola niya, isa sa mga kumbaga university ng Beijing, China. Pangalan ng lola niya. O, 'di ba? At magkaibigan ito si Digong at saka si Ching Chong. O, 'di ba? President ng Ching Ching. Ganun lang obvious lang yun mga kababayan. Lalo na yung issue sa yung insure, 'di ba? O, doon pa lang maliwanag talaga maka-China sila. So dahil dito sa statement ni Pangulong Marcos Jr., alam nyo, bihira ka lang makakitang ganitong klaseng Pangulo. Kung iba itong nakaupo, kung dilaw lang yan, wala na. Matagal na sa Bartolina yan si Digong. At yan si Sara, baka pinatalsik na yan. Remember guys, si dating Chief Justice Corona, di ba? After 11 years, they found out na wala palang kasalanan. Diyan, talaga, swerte nyo dahil si Pangulong Marcos Jr. nakaupo. Pag hindi, si Digong, baka uga-uga na yan sa loob ng Bartolina. Siyempre, maka-ICC ang, ang dilaw na kung sino man nakaupo dyan. Pero dahil itinadhana ng Panginoon na si Pangulong Marcos ang nakaupo, everything is fine. No? Pero, pagdating sa batas, nagiging fair po siya. Open po sa lahat yan. Lalo na pag nagkasala ka, kailangan harapin mo ang kasalanan mo sa batas. Pag nagkamali kayo, di kulong. At saka yung pagdating sa foreign policy niya, napakaganda talaga. Ika nga, kung bakit hinangaan siya sa buong mundo, mga kababayan. Yan ang wala kay Digong. Talagang humahanga. Bakit? Asia, ang Pilipinas, number 1. Fastest growth economy sa buong Asia. Di ba? Nauungusan niya ng yung iba. Ang bansang Chikwa. See? Saan kayo makakita niya? Under the Marcos administration. Kasi ang Pangulo ayaw guys niya ng yung bangayan sa social media. Ayaw niya ng ganyan. Kaya yan na lang ang sinabi niya para hindi umaba ang usapan.
Pero actually, kung tutuusin, lahat ng sambayan ng Pilipino galit talaga dito kay Garutay. Kasi wala malang pangkundina, walang concern sa ating mga nasugatan ng mga sundalo. No comment ng no comment. Panoorin nyo yung short video nyo, i-upload ko na naman, isali ko dito. Criticizing you for not giving a statement on the West Philippine Sea issue, and naglabas po na statement yung brother niyo po, but not you. So what can you say or respond to the critics? Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paolo about me and the West. What's your statement po sa patuloy na pang-harass ng China sa ating citizens? No comments. Last question. Dito ko na lang po sa dapat ng person sa ating expose ng No comments. I think that was Lahat no comment. Kahit siguro namatay mga PCG doon, no comment pa rin. Kaya maging maingat kayo sa pagboto nyo sa 2028. Huwag natin ilagay yan sa palasyo. Walang kakwenta-kwenta at walang kredibilidad na mamuno kasi kulang pa talaga ang experience niya sa pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas. Real talk tayo dito. Ang mga DDS lang nagsasabi, qualified, saan banda? Explain nyo nga. Anong nagawa niya bilang Vice Presidente sa loob ng 2 taon? Sige nga. Ay, sus, Mario Joseph. Hindi ko naman sinasabi wala siyang ginawa. Pero, ibig ko sabihin, mayroon ba siyang big achievement sa loob ng 2 taon bilang Vice Presidente? Saan banda? Ilatag nyo nga. Mahiya-hiya naman kayo sa Pangulong Marcos Jr. Pinagtanggol yung Vice Presidente nyo. Mga DDS, mahiya kayo dito sa sinabi ng Pangulo. Sa super bait. Grabe. Mapang-abuso itong mga DDS. Lalo na ito si dating ex-president Digong. Nako, talaga naman. Kung makapagsalita, kala mo presidente pa. Winawarningan niya pa ang Pangulo. Huyo naman. At sino ka naman? Para warningan ng Pangulo, you are not president na. Tapos na yung termino mo. Huwag ka na makialam sa Marcos administration. Hayaan mo ang presidente na gumalaw at magtrabaho. Ay sus, alam nyo, kahit saan ang gulo, wala po sa kalingkingan ni Pangulong Marcos Jr. si Digong. Walang-wala sa diskarte. As in, wala. Biro nyo guys, biro nyo yan. Anong sabi ng Pangulo dito sa sa kanyang interview? Kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she'll bring that to me. And wala naman siya. Ang pinag-uusapan na namin, sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Ang ganda ng kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Talagang ito si BP Sara, swerte niya kay Pangulong Marcos Jr. Wala man lang siya marinig na kung ano-ano. Katulad ni Digong at saka Leni Robredo, ay sus, Mario Joseph, parang asot pusa yun. Pero ito, kahit sabi mo, binastos na, tinitridor na, di ba? Sabi ko, sabi ni dating pulis sa Las Cañas, huwag maniwala dyan kay Sara, tridor. Di ba pang tridor yung pagpunta niya dun sa rally? Gabiniti siya ni Pangulong Marcos Jr., supposed to be not. Hindi siya pumunta doon. Mga anti-Marcos na doon, habang nasa Germany ang Pangulo. Saan ngayon makakitang ganyan? Pero ano ginawa ng Pangulo? Wala siyang naririnig. Tuloy pa din ang pakikisama niya. Pero I know the president, hindi ko man siya kilala, hindi niya ako kilala, pero nakikita ko, magaling at matalino siya. Sabi ko nga, he know how to play his card. To those people who always, criticize him. Lalo't yung babae na yan, ako, talaga naman, mga kababayan, alam na ni Pangulong Marcos Jr. ang galaw niya. Kaya nasabi niya ito tungkol dito sa silence, ang pagkatahimik ni Sara Duterte tungkol sa Western Philippines ay ano lang yan guys,
Ayaw lang ni Pangulong Marcos Jr. na bangayan lang, yung nagka-argue pa. O salitan-salita na kung ano-ano mga salita na wala namang katuturan, hindi naman makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa yan. Kasi si Pangulo focus lang sa trabaho eh. Eto, sino ba talaga ang nagugulo ngayon? Di ba mga DDS? Pinangunahan ni Digong yon. O, inumpisaan ni Sara Duterte sa confidential fund. Yan. Nagkanda putok-putok na ang mga anomalyang dapat hindi lumabas. O, mula sa confidential fund, mula sa franchise ng Seminay, hanggang kay Kibulok. O, ayan. Tuloy-tuloy. O, tungkol dito na naman sa agreement na ito, secret agreement ni Digong. O, see? God is good all the time. Sabi ko nga walang usok na hindi uusok. O, ngayon, ang kontrabando naman ni ng mga DDS, tuloy-tuloy pa din ang pulburonik kuno na si Digong na mismo na wala sang sinabi na adik ang Pangulo. Wala naman talaga. Gawa-gawa nyo lang. O, tapos binalandran nila sa social media itong bangag kuno, pulburon kuno, kaysa may galing sa PDEA na document, fake naman. Yun guys, alam nyo ang strategy nila? Wow! Pinagkakalat, nagsasanipersa sila. Bakit? Para mapagtakban yung issue dyan sa gentleman agreement ni Digong. Kaya ang sa atin mga BBM loyalist vlogger, spread natin itong gentleman agreement. Total naman marami tayo. Doon tayo focus. Nang sa ganon, itong pulburunik na ito, walang kakwenta-kwenta, mabanis na sa social media. Kasi hindi naman talaga totoo yan. Kayo ba naman, sa kasalukuyan, magagamit si Pangulong Marcos Jr.? Sus, common sense naman mga kababayan. Do you think, sisiraan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagkatao? Alam nyo, sinisiraan ng matagal ng panahon. Dadagdagan niya. Natural, hindi. Kumbaga, hikip. His credibility na maging malinis, clear sa mata ng mga mamamayang Pilipino. Kayo naman, Marcos yan kilala sa buong mundo at presidente ng Pilipinas. Huwag nyo naman igaya kay Digong. Habang nasa Asian Summit, nagmamariwana para mananatiling gising. Huwag nyo itulad din kay Digong, si Pangulong Marcos Jr. Pag sa mga state visit, puro trabaho, puro roundtable meeting with the famous businessmen all over the world to encourage them investing here in the Philippines. Kasi good destination ang pag-i-invest dito. Yan, si Pangulong Marcos Jr. Pagbaba niya lang pala sa aeroplano, hektik na kaagad ang schedule, hindi katulad ni Digong. Kahit sa Asian Summit, tulog. Tanungin nyo kay Pumilo. Ito yun. See? Dahil dito guys, ako, pagdating dito sa mga content ko, talagang pinagtatanggol ko ang Pangulo. Hindi naman pwede ganun na basta-bastahin mo na lang balahurain. Ano ba naman silbing Marcos Lawyers vloggers mo kundi yung pagtatanggol ng Pangulo sa katotohanan? Hindi sa maling katotohanan. Ganun lang kasimple. Kaya kayo, yung mga anti-Marcos, mamumurit kayo, maninigas kayo. Bakit? Si Pangulong Marcos Jr. ang Pangulo ng Pilipinas. Hanggang kuda kayo ng kuda. Walang benefits kayong makukuha. Hindi nyo kayang makuha ang simpatsya ng Pilipino. Para lang kuhanin at mapauo or hikayatin nyo sila na mag-rally sa Minjola na naman. Oy, nako, lumang tugtugin. Gising na ang Pilipino ngayon. As long as ang Pangulong Marcos Jr. ginagawa ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, nasolusyonan ang problema ng bawat sektor ng padahan-dahan, hindi naman kaagad yan, wala kasi siyang magic para lahat lang matapos lahat ng problema. At least, slowly by slowly, but surely, na masolusyonan niya ang problema. Bakit siya nasa ibang bansa? Ano bang layunin niya nandoon? Di ba naghihikayat mga foreign investment? Local and national? Kasama niya yung mga icons? Billionaire ng Pilipinas? Maraming paraan kung bakit niya isa nasama mga yan. Para pakikipag-partnership
Mag-invest dito sa Pilipinas, mga kababayan. Pag maraming investor dito ng mga banyaga, maraming trabaho na mabibigyan. O di ba tumaas ang employment? Anong sinabi ng Statistic Office? Di ba tumaas? Bumaba ang unemployment? Kayo naman. Common sense lang. Tapos, pudo kay batikos. Sabihin travel. You just saying that because you are all anti-Marcos without knowing anything. Kung ano ang totoo na kanyang lakad. Wala alam because sarado yung mga utak nyo. Ganun lang kasimple. Bakit nasa US siya ngayon? Tingnan nyo nga yung trilateral meeting niya, kung ano ang resulta. Grabe ang laking resulta. Maraming kaparaanan ng Pangulo. Kaya hindi nyo pwedeng husgahan at pakialaman. Hindi kayo ang Pangulo. Hindi kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Wala kayong karapatan. Ang karapatan nyo lang is to magtrabaho kayo. Pakainin nyo yung mga pamilya nyo. Si Pangulo Marcos Jr. nagtatrabaho din. Nakita nyo yung mga video na in-upload ng mga Marcos Loyalist vloggers? In-spread nila lahat yun. Para makita ng lahat kung anong ginagawa ng Pangulo. Ganon namin kasuporta. Dahil alam namin nagtatrabaho ng mabuti ito. Bakit? Kami lang ba makikinabang? Natural lahat. Sabi niya nga, in behalf of 110 million Filipinos. Ibig sabihin lahat yun. Overall, general, total package, etc. Kayo, batikos nyo. Trouble. Naglilikha ng gera. Girahin nyo yung pagmumukha nyo. Kung magkaroon man ng gera, yan ay kagagawa ni Digong. Legacy niya. Ilalagay niya sa kapahamakan ng mamayang Pilipino tungkol dyan sa Western Philippines dahil sa gentleman agreement na yan. Tingnan nyo ang Pangulong Marcos Jr. naniniwala siya na may gentleman agreement. Malalaman natin pagdating ng oras. Tingnan nyo mga kababayan. Maniwala kayo man sa hindi sa akin. Imbestigahin niya yan. Kaya maraming pangalan ang masasangkot. Kaya naman ito si Digong. Nung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Mga bes, nagpe-press-con siya kaagad. Kinontra. Kung anong pinagsasabi sa Pangulo. Winarningan, kung ano-ano pa. Sino bang maniniwala sa kanya? Paiba-iba yung isip niya, salawahan ng isip niya. Diba? Dahil siguro sa katandaan, nagiging ulyanin, hindi na malaman kung ano talagang pinagsasabi niya, or may nagdidikta sa kanya. Alam niyo si dating Presidente Duterte, palagay ko may nagdidikta sa kanya yun Kaya ganyan naman pinagsasabi niya Ewan ko na lang At ako naman, sana man lang ito, si Sara Duterte, pagsabihan niya yung ama niya, nadandahan na sa pananalita. Kakahiya siya. Sa ginagawa ni Digong, sa kay Pangulong Marcos Jr., pati mga followers niya, ang babastos pati. Diba? Hindi niya malang kayang pagsabihan, mga kababayan. Itong ama niya. Mahiya-hiya kayo. Sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Pinagtatanggol niya pa si Sara Duterte. My goodness, saan kayo makakitang klaseng ugaling Pangulo ito? Kung dilawan niya, matagal niya na tinanggal niya sa DepEd Secretary. Buti nga, napakabait. Kaya nga pinagpala siya ng Panginoon Bakit? Maraming nag-i-invest dito sa Pilipinas Pinupuri pa siya ng mga world leaders. Yan ang wala sa puon nyo. Palaaway kasi. Pati ba naman ng ibang bansa, ayaw mapupuntahin dito. Ang gusto niya chikwa. So anyway,